Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ang oras sa buong Pilipinas, 2 minuto makalipas ang alas 9 ng gabi. Sabado na naman, tuwing Sabado, dapat sa pool ang pinag-uusapan at diskusyonan. Dapat swak ang pag-uusapan. Heto na ang programang Sapul Ka sa kwentuhang pagtutuunan sa DZRH sa pool. Sabado, kasama ang nag-iisang Man from Manila, RH29, Boy Gonzales. Kaya ilag lang ha, baka tamaan ka ng DZRH sa pool Sabado. Magandang gabi Pilipinas, ako si Boy Gonzales. Darito nga muli ang Sapul, Sabado sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito po ang Sapul, Sabado headlines. Atong ang wala sa Cambodia ayon sa kanilang foreign ministry. Sapul Sabado! Siyam katao nasawid sa Bagyong Basyang, higit sa 200 at 3,000 individual apektado. Sapul Sabado! BP Sara, tinawag na walang kalakip na ebidensya ang impeachment complaint laban sa kanya. Akbayan Party List, bumwelta.
Sapul Sabado! Oil price hike asahan sa susunod na linggo. Sapul Sabado! Pag-imprenta ng balota para sa Antipolo Special Election, sisimula na ng COMELEC. Sapul Sabado! Narito po ang mga detalye. Iginit ng Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation ng Cambodia na wala sa kanilang bansa ang negosyanteng si Atong Ang, taliwas sa ilang ulat na posibleng doon ito nagtatago. Ayon sa ahensya, walang record ng pagpasok o paglabas ni Charlie Chu Hai ang sa kahit saang border checkpoint ng nabanggit na bansa. Ang paglilinaw ay upang maitama umano ang mga balita nagtatagaw sa Cambodia ang negosyante na naharap sa mga kasong kriminal. Samantala, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na kanilang ginagalang ang pahayag ng pamahalaan ng Cambodia. Sapul Sabado! Umakit na sa siyam ang bilang ng mga napaulat na nasawi matapos ang panalasa ng Bagyong Basyang. Sa panayam ng Disari, sinabi ni Office of the Civil Defense spokesperson na Juni Castillo na huling naiulat ang 3 nasawi sa Iligan City, habang una nang napaulat ang 4 na namatay sa landslide sa Cagayan de Oro City at 1 nalunod mula sa Agusan del Norte. Sabi pa ni Castillo, may tuturing na lubos na napinsala ang Iligan City na abot sa 14 na barangay ang naiulat na binaha. Batay sa huling tala ng NDRRMC, umabot sa higit sa 64,000 pamilya o katumbas ng 233,000 individual ang apektado ng nagdaang Bagyong Basyang, habang 16,000 pamilya ang nanunuluyan sa evacuation center. Hopefully po hindi na madagdagan UL dahil kaninang umaga yung pinakahuling datos natin doon sa mga apektadong mga kababayan natin, umabot po ito ng 64,360 families Katumbas ito ng 233,000 halos na mga kababayan natin ang apektuhan sa 517 barangay. So far po wala na pong reported so sana wala na pong madagdag although nakakalungkot pa rin siyam na buhay po itong binavalidate natin na nasawi dahil dito sa Bagyong Basyang. Sapul Sabado! Balik sa normal na ang power transmission services sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Basyang. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, naayos na ang mga transmission line na nasira ng bagyo at normal na ang operasyon ng kuryente sa lahat ng apektadong lugar. Tiniyak naman ng ahensya na patuloy silang nakamonitor sa anumang sama ng panahon at nakahanda silang i-activate ang kanilang overall command center kung kinakailangan. Sapul Sabado! Balik sa normal na ang operasyon sa iba't ibang pantalan sa buong bansa. Ayon sa Philippine Coast Guard, normal operation na muli ang lahat ng shipping at fishing companies matapos ang panalasa ang Bagyong Basyang. Pasado alas 12 ng tanghali ngayong Sabado, wala na rin naiulat ang PCG Command Center ng stranded na mga pasero, barko, rolling cargos at motor bangkas. Hating gabi kagabi nang umabot sa higit sa 7,400 pasero ang mga na-stranded sa 73 pantalan sa Northeastern Mindanao, Southwestern Mindanao, Bicol, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Visayas, Palawan at Southern Tagalog. Sapul Sabado! Naibalik na ng National Grid Corporation of the Philippines ang transmission services na naapektuhan ng nagdaang Bagyong Basyang. Sa abiso ng NGCP, fully restored na ang
Placid Madrid 69 na kilovolt line. Ito ang transmission line na nagsiservisyo sa Surigao del Norte Electric Cooperative at Surigao del Sur Electric Cooperative. Pagtitiyak ng NGCP, ang lahat ng kanilang transmission line at facilities ay normal na ang operasyon matapos ang bagyong Basyang. Sapul Sabado. Muling ipinagpatuloy ng Philippine Coast Guard ang diving operation sa lumubog na barkong MV Teresa Kerstin 3 sa Basilan ngayong Sabado. Ayon sa PCG, ito matapos bumuti ang lagay ng panahon matapos ang ilang araw na mantala ang search and rescue activities. Isinagawa muna ang external scanning sa nakalubog na barko upang suriin ang kondisyon nito at tukuyin ang mga posibleng ligtas na napasukan na bago ang anumang penetration dive. Git ng PCG, mahalaga ang proseso upang matiyak ang kaligtasan ng mga diver at maiwasan ang anumang panganib sa ilalim ng dagat. Sa pinakauling tala, aabot sa 45 ang nasawi habang nanatili sa 316 ang bilang ng mga nakaligtas. Sapul Sabado. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na walang basihan ang impeachment complaint na inendorso ng grupong akbayan laban sa kanya. Ayon kay Duterte, wala itong kalakip na ebidensya para patunayan ang mga paratang laban sa kanya. Giit nito, matagal na umanong ginagamit ang impeachment bilang tugon ng kanyang mga kritiko matapos ang kanyang pag-alis sa gabinete. Wala raw kredibilidad ng akbayan na mag-endorso ng impeachment at igiit na may malinaw na pampolitikang motibo ang hakbang ng grupo. Sa huli, nanawagan si Vice President Duterte na huwag abusuhin ang proseso ng impeachment at igalang ito bilang mekanismo ng hustisya at pananagutan. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sapul Sabado. Samantala, tama na ang palusot. Bumuelta ang Akbayan Party List sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na walang kredibilidad at walang ebidensya sa inihaing impeachment laban sa kanya. Ayon kay Akbayan na President Rafaela David, sa halip na sagutin ang mga aligasyon at inatake nito ang Akbayan, lalo na ang Chair Emeritus nito na si Senador Risa Ontiveros. Git na Akbayan, simple lang ang hinihingi kay BP Duterte na ipaliwanag ang pagwalda sa pera ng bayan. Sa kabila umano ng maraming palusot, hinimok nito si BP Sara na maghanda na lang bilang kauna-unang Vice President na mapapatalsik sa pwesto. Sapul Sabado. Pinabulaan na ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang pahayag na walang kalakip na ebidensya sa inihaing impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte. Ayon kay Representative De Lima, ang akusasyon laban sa pangalawang Pangulo ay isa ring matagal nang iniiwasang sagutin. Kumpiyansa si De Lima na sufficient inform and substance ang inihaing reklamo at maipapadala ito sa Senado para sa paglilitis. Hindi anya pwedeng isagot ni BP Duterte na patutsada o pamumulitika lang ang impeachment case at dapat patunayang walang basihan ang mga aligasyon. Sapul Sabado. Badyo sa mga motorista, taliwas sa inaasang dagdag bawas, asahan na ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng oil industry sources, posibleng tumaas ng 80 sentimo hanggang piso ang kada litro ng diesel, habang 40 centavos hanggang 60 sa gasolina.
posible namang maglaro sa 40 sentimo hanggang 60 sentimo ang dagdag presyo sa kada litro ng kerosene. Sa Lunes, malalaman ang final oil price adjustment na ipinatutupad tuwing araw ng Martes. Sapul Sabado. Sisimulan na ng COMELEC ang pag-imprenta ng mga balota para sa special election sa 2nd District ng Antipolo City nakasado sa Marso 14. Ayon kay COMELEC Chairman na George Erwin Garcia, kayang-kayang tapusin ang balot printing sa loob lamang ng 2 araw. Pagkatapos niya ng pag-imprenta ay isasailalim naman sa verifikasyon ng mga balota para matiyak na maayos at malinis ang mga ito. Git ni Garcia, target ng COMELEC na matapos ang buong proseso sa loob ng 5 araw o hanggang 1 linggo. Bate sa tala ng COMELEC, nasa 300,000 ang botante sa ikalawang distrito ng Antipolo, kabilang na ang mga nakakulong na nakapagparehistro at papayagang makaboto. Ang naturang special election na isasagawa para mapunan ang nabakanting posisyon ng yumaong si Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop. Sapul Sabado. Isang babae ang nasawi sa Bangladesh matapos magka-Nipah virus. Ayon sa World Health Organization o WHO, nagkaroon ng lagnat, pananakit ng ulo, disorientation at konvulsyon ng pasyente bago namatay makalipas ang 1 linggo. Wala umano itong travel history, ngunit may ulat na uminom siya ng hilaw na katas ng date palm na posibleng kontaminado ng paniki na pangunahing pinagmula ng virus. Samantala, bagamat negatibo sa impeksyon, minomonitor pa rin ang 35 kataong nakasalamuha ng babae. Sapul Sabado. Ibinaba na ng PhilBox ang alert status ng Bulkang Bulusan mula alert level 1 patungong alert level 0. Ayon sa PhilBox, bumalik na sa normal ang mga binabantayang senyales ng volcanic unrest ng bulkan. Bumaba na sa baseline level ang volcanic earthquakes, gas emission at ground deformation ng bulkan. Mahina na rin ang ibinubugang usok sa tuktok nito na indikasyon na katahimikan at hindi pagsabog sa ngayon. Gayunman, pinaalalahanan pa rin ang publiko na iwasan ng 4 na kilometrong permanent danger zone dahil sa posibilidad ng biglang phreatic eruption o pagguho ng bato at landslide. Sapul Sabado. Yan po ang mainit na balitang kinalap ng DZRH News Center. Sa pangalan po ni Kyle Bullas, ni Billy Domingo, ni Hed Del Moro, Jeric Barreto at si Belvin Donato, ako po si Boy Gonzales. Santabayanan po ang programang Sapul Sabado. 17 minuto makalipas ang 9:00. This time check. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya! May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up! Glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya! Kutis sulit ang glow up! ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield.
Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala dahil sa bawat Maraming beses na kitang nilayasan, iniwanan at ibang pinuntahan. Parang babaeng ang hirap talagang malimutan. Ikaw lamang ang aking laging pinabalikan. Manila Sapul Sabado. Magandang gabi Pilipinas, no place like Luzon, Visayas, Mindanao. I'm coming home. Kumusta na po kayo? Kumusta na kayo mga kababayan nating dinaan ng bagyong Basya? I've tried to rats in this. Ingat-ingat po. Araw na po ng Sabado, siyempre, February 7. Ang bilis ng panahon ay malapit na yung 14 at saka yung Chinese New Year. Kay sarap sa Kung i-watchay. nagliliparan. Live po kami na napapanood sa iba't ibang cable channel. Take me back in your arms. Halimbawa po sa Signal TV Channel 18, You'll never let Sky Cable Channel 129, maging sa Destiny Cable Channel 129. Manila Sa Cable Link ay Channel 3. to Manila. Sa Bicol CATV System, TBJ Cable Network, JP Cable TV at Madera Cable TV. Siyempre, sa mga nakikinig at yung mga nanonood sa Facebook page ng DZRH News, baka hindi pa kayo nakapalo, pakipalo nyo po. At sa YouTube channel naman, DZRH Television, paki-subscribe po ang DZRH Television para maging updated po kayo. Siyempre, magandang gabi rin sa mga nakikinig sa kanilang mga transistor radio. Lalo na kapag yung iba na ganitong oras, siyempre, katatapos lang kumain, nagkakape-kape bago matulog. Manila, Halimbawa, si Rick Reyes, si parang Rick Reyes, Manila, nagkakape habang nakikinig. Manila. Siyempre, yung misis niya, batiin na natin yung misis niya. Yung misis ni paring Rick Reyes, I keep coming back. si Ate Marlene, magandang gabi po. Simply no place like Manila. At ang anak niya si Precious Maricar. Nakabalik ka na ba? Nakauwi ka na ba, paring Rick? Go. Paring Rick Reyes, dati pong mabatlikang photojournalist noon. Million girls Wala na, nagtrabaho na lang sa Amerika. don't belong. Ayaw na ng magulong lugar sa Metro Manila at sa lungsod ng Maynila. Magulo, yung ibig sabihin magulo, maingay. At sa Maynila naman, ingat po kayo ha. May mga nabibiktima ng salisi. Kaya si paring Rick Reyes nung saya nagjo-duty sa panggabi, di ba? Panggabi, pang-araw. Mga police reporter ang tawag diyan sa amin noon.
Ang kaganda lang nun, talaga napaka-excited, no? Pagka nag-cover ka ng mga police report. I'm coming home. Halimbawa, hostage drama, hostage taking. Yun ang mga medyo, naalala kayo nung panahon ni, alam ni Rick Reyes to nung panahon ni SPO4 Jimmy Santiago. Si Judge Jimmy Santiago. Magandang gabi, Judge. Si Judge Jimmy Santiago. Si SPO4 noon, as naging police captain, kasi abogado nagpasa abogado. Tapos nung pag may mga hostage taking, naalala ko na pag tinawag yung pangalan ni Jimmy Santiago, pag narinig ng mga hostage taker, abay sumusuko agad na gusto ko yung nakakover ko dyan sa may restaurant sa may Top Avenue, hindi ako nagkakamali. Yung naalala ko pa, parang waitress ata yung hostage doon. Pero na neutralize naman yung hostage taker. Sapul Sabado. Sa Maynila kasi noon, mga 1990s, 95, dati kasi usong-uso yun, usong-uso. Madalas noon yung mga bank robbery. Ay, kagandaan ngayon, nawala na yung yung mga ganyan-ganyan mga bank robbery. Dati talagang pagdating ng umaga, nakamonitor agad kami. Pag sinabing ganito, may hinold up na bangko, responde ang agad. Naalala siguro ni paring Rick Reyes yan. Magandang gabi sa kanyang Mrs. sa kanyang ang kanyang anak na si Precious Maricar. Anong oras dyan sa Jacksonville, Florida, USA? Paring Rick, nanonood sila ngayon at nakikinig sa YouTube ba o sa Facebook? Hindi ka pala umuwi. Pag-uwi mo, pasalubong ko Si paring Rick Reyes. Siyempre nakikinig din si Belen Ledesma. Lagi naman to. Sabado to Nakikinig sila. Siyempre habang may ginagawa, sila Kated Moreno dyan sa Paranaque. Siyempre, magandang gabi sa iyo. Kated Moreno na yan sabi ni Paring Rick, nakakamiss yung kinuwento ko. Belen Ledesma, evening sir boy, dito ako uli. Kinig lang sa radyo habang oras ng paglalaba. Thanks po, God bless. Kita niyo pag kasi nakikinig ka na, kapag may ginagawa ka, halimbawa, naglalaba ka, namamanahan siya, nakikinig yan sa transistor radio. Kasi importante kasi yung transistor radio Lalo na pag kami mga bagyo, siyempre biglang debatir yung transistor radio para na alam natin yung balita kung ano nangyayari. Na kailangan kahit luma-luma na, marami na mga nabibili, muro lang nasa 500 lang maganda maganda na yun yun mag-importante yun para pagka in case may mga bagyo, may mga balita, kahit kayo, halimbawa, nananahi kayo, pwede kayo makinig. Nagmamaneho kayo, halimbawa, bibiyahe kayo. Kaya yung, lalo na dati, pagka oras ng, naalala ko noon, may mga coverage na, ang di ko malimutan talaga na experience ko, yung, paring Rick, ewan ko lang kung nasa ibang bansa na to noon. Pero dito pa yan. Noong 2000, tama ba ako? Yung Rizal Day bombing, nalimutan ko na sa tagal na, Rizal Day bombing, yun talagang malungkot noon. Naalala ko noon nung December 30, meron sa gabi, may yearly gathering sa mga reporter ng radyo. Ang tawag niyan Metro Manila Radio Reporters Association. Napakalungkot namin noon, nung gabing yun. Kasi ang nangyari kasi yun, malapit lang dalawang stasyon lang ng LRT, napuntahan ko agad yan
Pagyakat ko pa nga dyan sa hagdanan, talagang nakasalubong ko, nagiiyakan yung mga ano. At may mga sugatan. Naalala ko no si Colonel Danilo Abarsosa. At tandaan ko pa, naging general yan eh. Naging happy pa yan. Pero yan retirado na. Kamusta na kaya si General Danilo Abarsosa? Yung mga kaibigan natin yun, sila Colonel, nag-general din nata to si General Alex Gutierrez. Ng MPD yan, ng panahon ni dating Mayor Lim. Alex Gutierrez. Yan tawag, Alex Gutierrez Alejandro. Ang tawag sa kanya noong kabataan niya, Daboy. Pero ang alam ko ngayon, siya ay konsehal dyan sa Bacoor. Magandang gabi sa'yo. Kamusta ka na? Siyempre yan, sila General Elmer Hamias. Naalala ko tuloy yung mga opisyal noon ng Manila Police District. Manila. Ayan, kita nyo naman ha. Kaya pagka madalas kayo makinig ng balita, malalaman nyo mga history yan. Valentine's bombing noon. Kasi Valentine's nangyari. Kaya yun malapit na, 14. Valentine's bombing. Tapos yung ang malungkot talaga, yung madugo, yung Rizal Day bombing. Sana di na maulit yan. Yan, kita mo, nagkukwento na tuloy si paring Rick Reyes. So alam niya, namimiss niya yung mga coverage namin noon. Alas 8 para ng umaga dyan sa Jacksonville, Florida, USA. Nanonood sila ng TV. Ayan, YouTube no, YouTube. Sabi pa ni sabi pa, kita nyo, nagkwento tuloy si Rick Reyes. Saka yung hostage taken dyan sa Manila City Jail. Sumabog yung grenade, namatay yung warden. Ang Robin Padilagang ng hostage. Naalala ko yan. Kasi yung hostage taken dyan sa Manila, dati kasi police pare Rick. Police ang ang warden dyan ang alam ko nag-responde dyan si General Romeo, ano nang pangalan na paring Rick? Si Idol. Tapos ang happy pa nun, kung di ko nagkakamali, ay si Ebdane. Si General Rason, naging happy ng Manila Police District yan. Yan yung mga matitinding coverage na... Kasi pag sinabing matitinding coverage, ang dami namin na cover. Misa, meron pang 20 oras na coverage na hostage taking. Buti na lang kagandahan nung ngayon, wala na ganong mga insidente. Si General Romeo Maganto. Kita talaga naalala pa nung matandang si Rick Reyes. Huwag naman matanda, paring Rick, ang tawag sabi ni... Huwag naman matanda, sabi ni paring Rick. Nagkakaedad na. Ayan. Kamusta kayo dyan sa Jacksonville, Florida, USA? Kailan bang uwi nyo, paring Rick? Kaya mula yan, magandang gabi siyempre sa kanyang misis, si Marlene at ang anak niya si Precious Maricar. Ingat kayo dyan, malamig dyan. Nag-snow ba? Ang alam ko dyan na... sa ibang bansa talagang namoblema sila sa napakalamig. Yan, kinukwento ko lang yung mga dadaanan ko, mga hostage taking na coverage, yung ang tawag dito, Oakwood Mutiny, nung anong taon ba yun na parang 2004? Kung di ako nagkakamali. Oakwood Mutiny. Kasi gabi yan, binantayan ko yan nung gabi sa
lag-alert ang mga pulis. Manila, Manila. Kasi nung pumasok yung mga nagsagawa ng mutiny, dyan lang pala sa Cavite galing. Tapos napapresko pa si dating Pangulong GMA yun, kung di ako nagkakamali. Pati yung nang ma-interview ko yung chief of staff noon, tinanong ko kung nasan na yung sinasabing yung nasa labas lang daw ng Metro Manila. Ayun, kinagabihan nyo hanggang madaling araw, tuloy-tuloy na. Oakwood Mutiny, pinasok yung hotel. Tapos dyan ang pala, mga grupo nila, nila Senador Trillanes. Bata pa si Senador noon. Trillanes, nung ma-interview namin dyan sa Oakwood. Mga jeepney mong nagliliparan. Talagang pagkakinuwento mo yan yung kinukwento ko siguro sa mga pag kami nagkukwento, gustong magkwento yung pang karanasan namin sa mga coverage, lalo na yung mga nag-aaral ng journalist. Yung NBI bombing, yung NBI may sumabog dyan, nagkasunog yun dyan sa area, at maraming mga agent yung nasawi. Magdamag ko rin na cover yan, NBI explosion dyan sa Tapa Avenue, doon nasunog yan at napakaraming agent yung nasawi. Nakita ko pa pala yung nasa YouTube pala yan nakita ko yung mukha ko, batang-bata pa. Kaya magandang gabi. Kinuwentuhan ko lang kayo ng relax lang tayo. Kaya pagkagato Sabado, mga balita, yung mga newscast natin, tapos pagka walang di magbatian, great lang. Mag-relax lang. Sabado, sa loob na isang linggong trabaho. Siyempre, magandang gabi kay Nelson Malinaw. Magandang gabi, Manong. Ikata nakapanood ng nakarang linggo. Anong nakarang Sabado? Nelson Malinaw. Yan, magandang gabi sa iyo, Manong Nelson Malinaw, kape-kape. Nakasubaybay ako sa programa sa Pulse Sabado. Salamat, Nelson Malinaw. Alam nyo kita nyo, ang dami na nare-remind yan siguro mga kasaysayan na yan. Pagka sinerge nyo po sa Google yan, makikita nyo yung mga ganitong istorya. Kamukha ng binabanggit ni Paring Rico, yung kay dito sa Maynila yan. Nung tumakbo sa si Governor Chavit Singson. Diyan sa nung kumalasas kay kay Pangulong Erap noon. Dami talagang pagka talagang bibilangin ko, kwento ko, misa kinukwento ko sa mga batang nag-aaral ng MASCOM. Sabi ko pag kinuwentuhan ko naman, alam nyo na gagawin nyo, pagka kailangan, isip nyo muna yung sarili nyo. Halimbawa, may ganitong hostage taking, dapat saan ang position mo? Halimbawa, pagka raid, sumunod muna sa instruction ng mga pulis. Yan ay bahagi lang ng mga kwento na karanasan natin. Lalo na sila Rick Reyes. Sino-sino ba yun? Si Edong Reyes. Yan, magkakasama kami noon. Sila Vic Lima. Yan. Si Jun Lingkuran. Nabis ko tuloy si Jun Lingkuran. Nagpahinga na rin. Nag-sign up na rin si Jun Lingkuran. Si Paring Vic Lima, yan, nasa MMCL. Ang napakalungkot na mga radio reporters nung kasi nag-cover kami nung maghapon diyan sa nangyaring Rizal Day bombing. Kinuwento ko lang at mga ibang mga kasama natin sa media, yun yung mga nangyaring malalaking coverage. Manila,
I keep coming back to my Yan, siyempre, ang bilis ng oras, 9:44 na, isa muna pong paalala. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Ang balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Kasama ang nag-iisang man from Manila, Boy Gonzales, sa Pool Sabado. Samantala, ito po, balitang policy po tayo ngayon, nakakita nyo. Ito bilang paalala rin to, sa, lalo na yung mga natutungo sa mga mall. Sa ang kulungan ng baksak ng isang 55 anyos na babae matapos manuntangayin ang bag ng isang ginang sa loob ng comfort room ng isang mall dyan sa Maynila, sa may malapit sa City Hall. Kinilala ang suspect na si Mabel, residente ng Malate. Siya ay inaresto dahil sa salise o pagnanakaw. Ayon sa pulisya, bandang alas 4:30 ng hapon pasamantalang iniwan ng biktima na isang accountant yung kanyang bag sa likod ng toilet bowl habang gumagamit ng CR. Pagbalik niya, nawawala na yung bag. Agad na humingi ng tulong ang biktima sa security ng mall. Sa CCTV namukhaan ang suspect at positibong kinilala ng biktima. Nakatulong din sa pagtunton ang cellphone ng biktima na nasa loob ng bag at patuloy na nasusubaybayan at natunton ang suspect dyan sa barangay 704 Malate kung saan siya inaresto bandang alas 10 ng gabi. Sa investigasyon, Umamin umano ang suspect na siya ang kumuha ng bag at itinapon ng ilan sa mga ID sa may San Andres, Malate. Nabawi naman yung cellphone na isang iPhone at naibalik sa biktima. Kabilang sa mga ninakaw, ang isang itim na bag, iPhone 50, wallet na may iba't ibang ID at 832 piso. Dinala ang suspect sa Ermita Police Station para sampahan at iharap sa Manila Prosecutor's Office. Ingat po kayo kasi hindi po nawawala yan, lalo na po yung mga salise. Yung iba, mandurukot, lalo na po sa mga matataong lugar. Alam ni Carlos Miranda Jr., kaya pagka sumasakay ng LRT yan, malikot baka madukutan. Magandang gabi sa iyo, Carlos Miranda Jr. Kamusta ka na, pare? At sabi, ito, basahin natin yung mga laging nanonood sa atin tuwing Sabado. Si Leo Habares, good evening po, Sir Boy. Happy birthday po kay Miss Mylene Atienza, Assistant City Personnel ng Officer ng City Government of Puerto Princesa. Ngayon palang birthday niya. Happy birthday si Vincent Gonzales. Okay po, pagbalik tanaw sa mga hindi malimutang nangyari, Idol Boy. Karating galing Malabon, naabutan ko po yung kayo tuwing Sabado. Salamat po. Si Mon Rhodes, Boy Gonzales, magandang gabi. Belated happy 62nd founding anniversary last January 2 ng Island, Port Class ng Island Municipality of Magsaysay, Palawan. God bless po. Edmundo Madarcos Rodriguez ng Lukban, Magsaysay, Palawan. Andrea Pamoso, magandang gabi po. Listening from Bago City. Eduardo Narvaez ng Atlanta, Georgia, USA. Carlos Miranda Jr., good evening, Manileños. Keep safe, everyone. Yan, si Gomez Michael. Yan. Manila,
I keep coming back to Manila. Kaya lang tayo nagbalik tanaw sa mga coverage natin doon kasi si Rick Reyes nga po ay isang matagal na photojournalist ng People's Journal noon. Nagtrabaho na lang sa USA. Million girls in Sydney. Tapos yung marami kasi kamukha ng EDSA dos ba yun? EDSA 1, nandyan din ako sa EDSA 2. Pero wala rin nangyari. Kaya kung tayo ay, kung ako lang, hindi ko na, kahit anong nagkakagulo na lalo eh. Kaya yung iba nagko-concentrate na lang sa hanap buhay. Para lalo na ngayon, ang hirap ng buhay. Ang mahal pati bigas ngayon ang mahal. Namili ako kahapon. Dati lang 1.2, 1.1. Ngayon 1.4, 1.450. Wala, tayo na lang atin dito mataas eh. Di ba Carlos Miranda Jr.? Sabi ni Carlos Miranda Jr., maging alerto kahit saan tayo pupunta. Huwag basta-basta magtitiwala sa mga tao sa paligid, lalo na hindi nyo kakilala. Yan yung mga paalala, kita nyo naman, paalala. Kasi nga, alimbawa, sa Quiapo, pupunta kayo dyan, may mga, pag may sumisiksik sa inyo, alam nyo na, tsaka yung bag nyo, yung backpack nyo, lagi nyong ilagay sa harapan. Ingatan nyo pa yung mga gamit nyo kasi marami talaga kahit saan. Meron nga sa mga mall sa LRT. Kunwari, git-git ng git-git. Yung pala, nakakukuha na yung cellphone nyo sa sa bulsa, sa pitaka. Kaya lagi mag-ingat. Yung iba nga, nag-iingat nga, naka-hold up O diba, dyan sa may area ng isang araw daw, meron daw. Parang bumbero pa yung hold up Para volunteer dyan sa area ng Tondo. Dyan sa area ng Tondo, yung fire volunteer daw. Hindi ko pa nakuha yung buong detalye. At isa pa, nahuli na yung ni Colonel Ronald De Leon ng Raksabago Police Station, si Buhawi ng Manila. Yung sinasabing paldo-paldo na mga nagdanako pa rin siya sa Route 10. Talaga naman, hindi na nagbago. Nahuli na at pinadala niya nga yung huli. Carlos Miranda Jr., kitabi niya, mahal nga ng bigas ngayon, kabos, sobra talaga. Nagulat ako na yung pagbili ko dati, nakakabili ko, 1.2 lang, 1.1. Wala. Sabi nila, magmumura daw Hindi namumura talaga sa presyo, sa sobra mahal Basta tiyaga lang po sa paghanap buhay. Kung halimbawa, hindi magkasa yung ating kinikita, ating sweldo, hanap tayo ng ibang paraan na sa mabubuting paraan. Halimbawa, dagdag na trabaho. Kung anong pwede yung yung iba nga, nagtitinda lang sa tapat ng bahay. Dagdag, yung kita? Yung iba nga, namimili ng ganito. Halimbawa, namimili sila ng mga short, damit, brief, mga ganang pangloob na damit diyan sa Divisoria. Tapos ibebenta naman nila ngayon. Basta alimbawa sa isang items, kumita lang daw sila ng 30 pesos, 20. Pagka naman nakarami sila ng benta, ay malaki na rin yun. At konting tiyaga talaga sa sobrang hirap ng buhay ngayon. Lalo na ngayon, dahil pang walang hanap buhay, walang trabaho. Hide every trace. Meron nga trabaho, tamad-tamad naman. Kasi ngayon, bawal ang tamad talaga, kailangan magmasipag ka. Hindi lang lalo kung maliit lang ang sweldo mo, maghanap ka ng dagdag na trabaho para kumita ka. Salamat po ng napakarami sa lahat po ng mga sumabaybay. Siyempre, tuwing Sabado, 9 to 10. Sa pangalan po ni Kyle Bullas, ni Billy Domingo, ni sino nandiyan, si Het Del Moro. Ako po si Boy Gonzales. Hanggang sa susunod na Sabado,
Ingat po tayo lahat. Oras, 1 minuto bago mag-alas 10.